So nag-scanning tayo guys dahil umiilaw yung battery indicator dito. Ito to. Yan. So papakita ko sa inyo later. Yan. So kung napapansin nyo, meron siyang issue. Kung kita ba dito sa camera. Nakita, yan, dito sa may alternator circuit, yan, link communication error. So kung napapansin nyo, ang alternator natin guys is bagong palit din to, pero nagkaroon na ng issue after makabit yung bagong alternator. Ang issue dito sa sakyan na to guys is defective yung alternator niya. So yung chinek ko naman guys yung alternator, kapag yung nag-check naman tayo guys ng alternator. Okay, so nag-check naman tayo ng alternator, nag-charge naman siya. Wala naman akong problema sa charging system niya. Hindi rin ang problema lang is minsan nagpa-fluctuate yung kanyang electric, yung charging niya biglang bumababa ng 12 and then tataas ulit ng 14, 13 yan, 13, and then magi-stable siya ng ilan minuto and then magbababa na naman siya. Kaya yung indicator dito, yan, start natin sa kanya indicator, yan, pa on and off siya. Tapos pagka tinodo mo yung andar, ganyan lang siya. So papalitan natin guys ng bagong alternator. So, unang gagawin natin, tatanggalin natin yung terminal ng battery. Okay. So, kitang-kita na natin. Tayo ng G's. Tanggal muna ng battery terminal, and then so gagamitin natin to guys, yung bago natin tools, puti tools. Dito to guys nagagamit yung mga ganitong tools sa mga dukutan. So gagamitin natin, huwag muna natin persahin guys yung mga ganitong tools, mga ratchet, huwag yung pepersahin. Tatanggalin nyo muna, luluwagan nyo muna bago nyo gagamitin ng bit. Yan. Kaya eh. Then meron dito sa ilalim 14mm. Ewan ko kung makikita natin sa camera to. $14mm yan.
Okay. Okay. So, tanggalin natin. Sakit. Okay guys, so natanggal na natin yung mga dapat tanggalin. So ito na lang yung natitira, isang peras, ang dalawang tornilyo dito. So kahit di nyo natanggalin yun nandito, pero for me, mas gusto ko tinatanggal siya kasi para mas maluwag yung ano natin, space. Okay guys, tanggalan natin, kawit natin yung bago. Ayan guys, ikakapit na tayo ng alternator. Okay, so pag nakabit nyo na yan, ngayon pwede nyo na i-position tong belt. Diba, hindi na natin tinanggal sa ano yung belt. Yan. So, nakabit na kagad natin yung belt. Hindi na natin tinanggal yung buong belt. So, dahil bago naman yung belt guys, hindi ko na siya pinalitan. Kakapalit lang din namin yung last na pinalitan namin tong defective na alternator. So hindi ko alam kung may babalik pa to kasi nagamit na namin ng mahigit 1 month, pero walang warranty yung 1 month. Malamang hindi natin na may babalik. Okay guys, so yan. Right, so ilalim ka ng ilalim. Ito, adjuster. Sa kanya, kung ano yung pagkawis. Alam naman natin, sa kanya. Okay, so pinag muna natin ito. Tumakas. Okay guys, so easy lang, no? So tapos na natin ikabit yung alternator. Susubukan naman natin ngayon kung lalabas pa ulit yung check engine light. Hindi pala check engine light, yung battery
indicator kung lalabas pa ulit dun sa may dashboard. So, start natin. Battery pala, hindi ko nakabit. Hook! Yan na. Wala na ang light indicator ng battery. Suabe. Okay guys, so ngayon scan ulit tayo. And then, kasi mayroon dyan may mga natirang ano yan, naiwan dyan yung code. So, didelete muna natin yan. And then, yun, okay na yung sasakyan. Pwede na natin siyang ibalik sa may-ari. So, ayan, wala na indicator. Yan, okay na. So, ayan guys, hanggang dito na lang and we'll see you again with my next video. Bye!